Hi, Goddess of Love here. Kamusta kayo dyan, aking mga goddess? Another reading na naman po tayo for your guidance this April 2024 for the air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Kamusta kayo dyan, mga air signs? Let's see kung anong magaganap sa inyo this April 2024. Okay? Na-shuffle ko na to kanina and na-cleanse na rin natin ang ating cards. So, let's see kung anong mga possible na mangyayari na pwede nating iwasan at kung gusto nating i-pursue is wala namang masama. We have free will naman, di ba? Right? Okay, wait lang ha. Let's check your energy, your career, and your love life for this April 2024. Universe, Holy Spirit, I need messages. What is the energy na i-embody ng ating mga earth signs this April 2024? Okay? Two of Pentacles. So, what's the Two of Pentacles? Oh, wait lang ha. I-ano muna natin. Masyadong madami. Wait lang po. Wait lang dyan mga goddess ha. Let's see what's more for the air signs. Oops. For the, for your finance is King of Swords. And one more card, please, for the love life of our air signs. Gemini, Libra, Aquarius, Universe, Holy Spirit. One more card, please, for the air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Okay. King of Wands. Okay. Let's check what is this. For the earth signs, for this April 2024, shuffle lang natin tong ating cards. So, let's verify the Two of Pentacles for your energy. For this, maybe some of you, mga earth signs, may pinag-iisipan kayo. With the Two of Pentacles, parang nagja-juggling. Yes, nagja-juggling. May pinag-iisipan or parang meron kayong decision na pinag-iisipan nyo kung gagawin nyo ba or what. Something like that, na parang hindi kayo makapag-decide. Na parang kailangan nyo na with this na merong tip. Kasi parang parang you need someone, parang, or baka nagtatanong-tanong kayo regarding sa kung anong bagay man yan na hindi kayo makapag-decide. Right? So, let's clarify what is this. Let's clarify what is this. Ano yung pinag-iisipan ng ating mga earth signs? This one. Ay, masyadong madami. Wait lang po. Universe, Holy Spirit, ano po yung pinag-iisipan ng ating mga earth signs? This possible na magiging decision ng mga earth signs natin or possible na na magkakaroon ng decision making na medyo hindi natin alam kung ano pa yan. And let's get more info about this. Universe, Holy Spirit. Universe, Holy Spirit, clarify this Two of Pentacles for the air signs. Wait natin. Pwede rin yung example, pwede rin meron kayong pinag-iisipang business or job na
Pinag-isipan nyo bang lumipat ng trabaho na mas malaki ang sahod? Or may pinagpipilian kasi kayo dito eh. Kaya parang di kayo makapag-decide. So, clarify this, universe, please. Ace of Swords in reverse. Yun nga. Walang malinaw para sa iyo na parang hindi ka makapag-decide or signs. Talagang parang malabo pa. Kung ano man nito, siguro, take your time para pag-isipan mo tong mabuti. Because parang malabo pa siya for you. Pero, let's see, one more. Let's clarify this. One more info about this universe, please. Ano ba to? Ano tong parang hindi makapag-decide ang ating mga earth signs? Two of Swords in reverse. Yes, talagang meron kayong kailangang pagdesisyonan dito. Nasa nasa situation kayo na, yun nga, na parang hindi talaga kayo makapag-decide, parang hindi nyo alam kung tama ba itong gagawin ko, tama ba to or what, parang ganun eh, parang nasa confusion kayo eh, na siguro meron kayong hinihintay na with this Ace of Swords in reverse, feeling ko, kaya kayo nagja-juggle, hindi kayo makapag-decide is, naghihintay kayo ng truth. Something truth na sana ma-reveal or may hinihintay kayong katotohanan, something like that. Na kaya hindi kayo makapag-decide, hindi kayo makapag-isip ng maayos kasi yun nga, parang naghihintay kayo ng katotohanan. Yan. Ganun siya, yes. Kaya hinihintay kayong balita or clarity for some of you, clarity. Kaya, ayun. So, parang kung magiging upright ito is, magkakaroon na kayo ng clarity. So, makakapag-decide na kayo, right? But then, naka-reverse. So, ayun ang reason. Kaya, parang nasa confusion stage kayo right now. Maybe this coming April, we don't know kung anong week within this month of April, right? So, let's see, anong outcome or anong advice ni Universe for this? Anong advice ni Universe for this? Kasi hindi tayo makapag-decide. Me, air sign din ako. I'm a Libra. So, let's see kung bakit hindi tayo makapag-decide. Ano ba? Ano ma-advise sa atin ni Universe, Holy Spirit? Thank you. Please, ano pong ma-advise niyo? Oh, 7 of Wands in reverse. Yun. Siguro, I think, for this, ang advice sa atin as being an earth signs, Gemini, Libra, Aquarius, ang advice sa atin is, wag magpadalos-dalos. Yes. Siguraduhin mo na, kasi siguro meron tayong mga offers, I think, or may kung ano man yung kailangan pagdesisyonan ninyo mga earth signs, is wag muna tayo magpadalos-dalos. Wag yung fight ng fight. Or halimbawa, ito, baka magkaroon ng conflict kasi, di ba? So, pag-isipan muna nating mabuti bago tayo kumilos, bago tayo gumawa ng isang bagay, or bago natin i-confront kung sino man ang dapat nating i-confront na tao, di ba? Para maiwasan ng conflict, ang pag-aaway, ang tampuhan, or something like that, di ba? Kaya siguro, yun ang advice sa atin ni Universe is, huwag magpadalos-dalos, pag-isipan mo ng mabuti, kasi hindi pa tayo nakaka-receive, wala pa yung clarity. Diba? So, wag muna tayong o kung baga, go with the flow muna tayo. In time, re-reveal din kung ano yung gusto natin. Kung ano yung nahanap nating katotohanan, right?
So, that's it. For your finances, King of Swords. Mm, nasa ano kayo, mukhang ano naman, maayos naman na wealthy naman kayo or abundant naman, 'di ba? Parang nasa posisyon kayo ngayon kung sa job or baka may business kayo, kayo yung may-ari or mataas ang posisyon niyo sa inyong job, 'di ba? Maayos naman ang inyong finances, but still we have to clarify this universe, this King of Swords, for the career of our earth signs, Gemini, Libra, Aquarius. Yes, universe, Holy Spirit, clarify this King of Swords for the career of our earth signs, Gemini, Libra, Aquarius. Please, universe, please, Holy Spirit. Ano po ang another info, additional info, sobrang dami, wait, nagtatalunan ng ating cards. Additional info for this King of Swords, for the finances of our earth signs. Oops. Three of Pentacles in reverse. Yun. Maybe I think parang siguro nagkaroon kayo ng kung sa business or sa workplace nyo, meron kayong, kasi naka-reverse may mga pagtatalo or parang ganun sa workplace. Siguro katrabaho nyo, nagkakaroon kayo ng conflict ng katrabaho nyo sa inyong workplace. Let's see more of this. Universe, please. Universe. What more for the earth signs? Gemini, Libra, Aquarius, please. Gemini, Libra, Aquarius. What are the other additional messages or additional info about this? About this conflict sa workplace, pwede rin sa business nyo, baka with your client or kung may sa staff nyo, nagkakaroon kayo ng conflict, may mga pagtatalo. Let's clarify this. More info about this, please, universe. Yun. Oh, it's dalawa. Okay. Sige, kunin natin. Ang una is itong Five of Pentacles. So, parang merong something, parang may nagkaroon ng problema kayo sa finance. Kung sa business to, baka may someone na nanloko sa inyo or nalugi kayo. Ganyan. Medyo hindi maganda yung nagiging finances nyo right now, this coming April. Dahil may someone na, dahil sa nagkaroon kayo ng conflict with someone na apektuhan ng inyong finances sa workplace. And with the Knight of Wands in reverse, yun nga, nagkaroon kayo ng conflict with someone na immature. Let's say, siguro kung sa business, meron kayong business partner na immature or something na hindi kayo nagkakasundo sa mga desisyon nyo. Same as sa workplace nyo, may hindi kayo nakakasundo. That's why parang naapektuhan ang inyong finances. Siguro ito, sa business, dahil may conflict kayo, hindi kayo nagkakasundo ng inyong kung sino man ang kasama nyo sa business, nagkakaroon ng financial loss. Diba? Kung saan na naman,
Kung sa workplace naman, nagkakaroon kayo ng conflict with your workmate, siguro kayo naapektuhan ng inyong finances dahil maybe baka kakompetensya niyo to sa promotion. I don't know. Pwede rin ganon, di ba? Possible. So, what's the advice for this universe? For the earth signs? Advice for this universe? What's your advice sa ganito? Medyo magulo yung career ng ating mga earth signs. Pero siguro, I think, so, let's see. Anong advice ni universe regarding this? Regarding this, please. Universe, Holy Spirit. The Tower in reverse. Medyo magulo nga, no? Parang merong nangyari na regarding your finances. Parang nagkaroon talaga ng or kung nangyari man to, take what's resonate, mga goddess ko, with the Tower in reverse. Yun nga. Maybe nagkaroon talaga ng financial loss if sa business or kung sa workplace, sa iyong career, nawalan ba ng work? Ganon. So, gusto ko, one more card please for this. Let's clarify pa. Anong outcome po nito? Or I mean, another advisor? Nakakalungkot naman, di ba? The Sun in reverse. I think, siguro, with the Sun in reverse, siguro, nalungkot ka lang eh. Nalungkot ka lang. Baka, parang with the Tower and the Sun in reverse, para sa iyong career or finances, Earth signs, Gemini, Libra, Aquarius, parang I think this one is, hindi siya bada. Parang you need lang, parang siguro nagde-decide ka na mag-resign na lang sa job kasi hindi ka nang masaya eh. Or sa business mo, parang wala nang profit eh. That's why parang, kasi nagkakaroon ng conflict, di ba? May mga hindi ka nakakasundo. That's why parang nagde-decide ka na mag-change of career, mag-change of path, like career or job. Kung sa job, baka lilipat ka na ng job, ganyan, gusto mo, may pinag-iisipan kang ganyan. That's why siguro yung unang-una meron kang pinag-iisipan dito, yung energy mo, meron kang pinag-iisipan. Siguro ito yun, right? May pinag-iisipan ka about your finances. Kung sa business, siguro dahil yun nga, meron kang conflict with someone sa business or sa workplace, so nagde-decide ka siguro, nag-iisip ka, lilipat na lang ba ako? Ganyan, ganyan. With the Sun in reverse, I think ang advice ni universe sa inyo, earth signs, is kung ano man yung naiisip nyo, siguro, yun nga, like dito sa unang natin is, wag mo na magpadalos-dalos, pag-isipan mabuti. Kasi hindi ka nang masaya eh. Para maging masaya ka, para maging ganito to, pag-isipan mong mabuti. Ano yung magpapasaya sa'yo, right? Ano yung magpapasaya sa'yo? Ano yung, kung sa business man, siguro, parang, siguro time na kung meron ka namang naipon, sapat na for mag-start sa isang small business. Magta-try tayo, right? Diba? Ano ba yung hilig mo? Ano yung nagpapasaya sa'yo? Diba? Kasi naka-reverse to eh. So, it means, dito sa previous job mo or sa previous business or career mo is hindi ka na masaya eh. Dahil magulo na. So, para maging upright to is, kailangan mo mag-decide.
ano ba yung nagpapasaya sa akin? Ano yung kasi hindi lang naman porket hindi lang naman na nagwo-work tayo para lang sa money, right? Dapat din yung may passion tayo sa ginagawa natin, eh. That's why siguro minsan most of us din, 'di ba, kapagka lalo na sa business, mostly ano, eh, kapag hindi natin genre or I mean hindi natin hilig yung ginagawa natin, hindi natin passion, hindi tayo masaya, parang wala lang. Hindi natin kung kumikita man parang sapat lang, parang hindi natin na-e-enjoy yung ginagawa natin kasi hindi tayo masaya sa bagay na yun, kahit na kumikita tayo. And what more naman kung masaya tayo sa ginagawa natin, right? So, the more na mas masaya tayo sa ginagawa natin, sa trabaho natin, sa business natin, the more earnings, right? Kasi mas masaya tayo eh. Mas ganado tayong kumilos. So that's why, kaya kailangan pag-isipan mabuti. Siguro, ang dapat nating pag-isipan dito mga earth signs is, ano yung career na magpapasaya sa atin? Yung career na magaan sa atin, yung career na excited tayong gawin. Araw-araw, excited kang gawin na parang yung mga, kung it's like kung may mga ideas ka na lagi mo lang nasa isip mo lang, ganyan. So, siguro it's time para make it come true, right? 'Di ba? Kasi with the sun nito, ang masaya ka rito eh. Parang ano ka eh, happy-happy ka pero dito sa unang deck kasi, I mean dito sa ano, 'di ba? Hindi ka makapag-decide kaya naging reverse 'to. Pero once na nakapag-decide ka na ano yung magpapasaya sa'yo, ganyan na siya. Eto na, magbubunga yan. Yung mga fruits of labor mo kasi masaya ka, right? So that's why. So clear na tayo dito, earth signs ha. So, yun nga, pag-isipan niyo mabuti. Kung sa career or sa business, bago tayo pumasok sa isang business o sa isang career is, pag-isipan nga nating mabuti. Hindi lang porket more on money. Money, yes, kailangan natin ng money. Pero, saan tayo mas masaya? Kasi kung mas masaya tayo, happy tayo sa ginagawa natin, mas fruitful tayo, right? Mas abundant yun eh, kapag masaya tayo. And, yun nga, happy lang tayo palagi, right? So, for the love life, nandito si King of Wands. Either ikaw to or ang person mo, King of Wands, someone na passionate, someone na masayahin, someone na parang feeling ko parang gusto niya laging ng attention. I don't know kung ikaw to or vice versa tayo, right? So let's clarify this regarding sa love life ng ating earth signs. Shuffle lang natin pa ng ating earth signs. Gemini, Libra, Aquarius. Universe, ano po ba tong King of Wands sa love life ng ating earth signs this April 2024? Clarify this. More info about this King of Wands sa ating earth signs. Okay? Five of Wands. Five of Wands. Wait lang ah. Ayun. Pinatay ko lang yung ating candle kasi masyado na siyang mausok, right? So, yun nga. Sa love life ng ating earth signs, we have this King of Wands. Someone who is passionate. Parang nakikita ko sa kanya, ano siya eh, parang, yes, King of Wands, but then parang, yun nga, masayahin, parang gusto lang happy-happy, something like that. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya.
and with the Five of Wands. Let's clarify lang kasi may naisip na ako pero let's see. What is this Five of Wands for the love life ng ating air signs? Universe, please, Holy Spirit. Additional info about this. Please. Knight of Pentacles in reverse. Yun. May person dito na may gustong mag-offer sa inyo, pero mabagal siya, or I think parang wala siyang, may gusto siyang i-offer, pero parang hindi niya magawa. Ganun. Kasi feeling niya, with this Five of Wands, Earth signs, ito kasi naka-reverse siya, with the Five of Wands and Knight of Pentacles in reverse. May someone dito, ikaw or si person mo or someone na kilala mo na may gusto siyang i-offer sa'yo pero hindi niya magawa. Ayun yung nakikita ko. Dahil marami siyang kakompetensya. Ganun. Pero, nakita mo to, red siya. Gusto niyang i-offer sa'yo gusto niya i-offer tong pentacles niya eh. Pero, hindi siya kumikilos. Kasi marami kakompetensya eh. Diba? Hawa ng hair. So, let's see. Let's clarify. More info about this, please, universe. More info for the love life of our earth signs. Gemini, Libra, Aquarius, please. Six of Pentacles from... Yun nga may mga gifts siya Gusto niyang bigyan ka ng gifts. Sige, let's see. More info, please. Universe, Holy Spirit. Oops, dalawa. Seven of Cups in reverse. And Five of Cups in reverse. Wow. Parang nakikita ko dito, kung sino man itong King of Wands na ito. Siguro ex mo siya. Take what resonates. Oh God, maybe someone from your past, your ex, or something like that, na gustong magbalik sa'yo at gusto niya mag-offer. Siguro na ano siya dahil yun nga dahil nakikita niya siguro maraming nagkakagusto sa'yo maraming nakapaligid sa'yo. Parang siguro marami kang suitors ngayon within this April. Kaya parang nag-iisip siya kung ano ba, babalik ba ako? Parang gusto niyang bumalik. Something like that. At meron siyang gustong ibigay sa'yo. Gifts, ganyan. Etong someone na to from your past or your ex with the Seven of Cups in reverse. Siguro, ito yung someone na dating maraming options. Kaya kayo naghiwalay before. But, naka-reverse na siya. So, parang yun nga, may pinagsisisihan na siya. Kumbaga, parang napaisip siya na mali yung nagawa niya. Naiisip niya na mali yung ginawa niya dati. With the Five of Cups in reverse. Nagkaroon na to ng pag-iisip. Yan. Kasi ito nag-isa na. Nagsisi siya So, ngayon, naka-reverse na to. Meron na siyang decision. Nagsisi siya sa ginawa niya sa yung panloloko. Yes,
May betrayal na nangyari before. Let's clarify pa, please. Vice versa to either ikaw to na iniisip mong balikan ng ang ex mo, isang person, gano'n. Let's see. More info about this, please, universe. Holy Spirit. Two of Wands. Yun. Two of Wands. So, dito, with the Two of Wands, yun nga, napag-isipan niya na eh. May pag-travel siya kung malayo man kayo, LDR, something like that. Kasi malayo siya. Either ikaw or siya, kung nasa ibang bansa man, or pwede may distance lang sa inyo, or medyo malakas ang LDR talaga is ganyan. Gusto niyang puntahan ka eh. Yes, gusto niyang puntahan ka. Nag-iisip siyang mag-travel papunta sa'yo. So, more info about this, please, universe. More info about this. Clarify. Clarify these Two of Wands. Clarify, please. For the earth signs, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. Eight of Swords in reverse. Yes, yun nga. Nagkaroon na siya ng decision na pinagsisihan niya yung ginawa niya sa'yo. Pinagsisihan niya. Nagkaroon siya ng kumbaga parang nag-backfire sa kanya eh. Parang something like that. Parang ito yung nasisense ko dito. Na parang kung ano yung ginawa niya sa'yo, naramdaman niya eh. Naramdaman niyang mali. Naging stuck din siya eh. But in reverse, ngayon, napag-isipan niya na. Kaya gusto niya nang pumunta sa'yo. Yan. So, what's the outcome? Or, yes, what's the outcome? Anong next? Yes, anong outcome nito for the love life of the earth signs this April? Universe, Holy Spirit, please. Anong outcome? Sige, let's clarify. Anong emotion po nito sa ating earth signs? Emotion nitong tao na itong magbabalik sa ating earth signs. Gemini, Libra, Aquarius. Emotion niya, nitong tao na to na magbabalik. Emotion nitong person na to. Peace, universe, Holy Spirit. Ano pong emotion niya? The world. So, para sa kanya, ikaw yung lahat-lahat para sa kanya. Ngayon niya pag-isipan niya na mali talaga yung nagawa niya na parang hindi niya kayang mabuhay nang wala ka. Yan, with the world, yun ang nakikita niya na kailangan ka niya. Na nagkamali siya ng desisyon, nagkamali siya ng mga nagawa niya before, kaya ngayon magbabalik siya. Dahil na-realize niya na ikaw pala yung kailangan niya. Siguro, napag-compare ka niya sa mga, kung nagkaroon ng betrayal, yun, sino man yung mga naging karelasyon niya before, after nyo, is hindi niya ma-compare sa'yo. Vice versa tayo right? So, yun, kailangan ka niya. Kaya siya magbabalik. Kumaga, ikaw yung mundo niya. Something like that, di ba? Haba ng hair, di ba? So, let's see. So, kung magbabalik to, anong advice ni universe sa'yo, collective? Sa'yo, air signs. Gemini, Libra, Aquarius. Advice ni universe sa pagbabalik nitong tao na to? Please. Anong advice ni universe? Holy Spirit, please. Ano pong advice nyo sa air signs natin? Gemini, Libra, Aquarius regarding with this person na magbabalik-balik. The Hierophant in reverse.
I think dito ang advice na universe sa atin kasi sa upright nito is someone na ano 'to, eh, na spiritual. Ayun yung nakikita ko sa the Hierophant or something someone, I mean someone na eto, wait lang, eto, 'yan, na ikaw siguro 'to napaka 'di ba, glamorous mo, ganyan. Parang kontento ka na, parang eto, with sa ganito ka parang with the Hierophant kumpleto ka na, feeling mo complete ka na, parang gano'n ka, napaka-strong mo na, ganyan, meron ka ng sariling ano, may na-establish ka na, may foundation ka na, napakatibay mo na, but in reverse ganyan. So siguro I think meron pa rin 'tong connection dito sa energy mo na nagja-juggle ka. Siguro pinag-iisipan mo, baka nangyayari na siguro 'to sa ngayon na regarding dito sa iyong career and dito sa person na 'to na gustong magbalik. Kaya nagja-juggle ka, kung anong pipiliin mo, Siguro 'di ba kung sakaling nasa ibang lugar yung itong person na gustong bumalik sa'yo kaya nagja-juggle ka. Kasi puwedeng kung babalikan mo siya, either ang mako-compromise is your career, right? Vice versa, kung ano yung pipiliin mo, Kasi may kailangan kang piliin, So, kaya itong Hierophant is naka-reverse siya. Kasi kung iisipin mo, ano ba yung katulad dito sa The Sun in reverse, hindi ka masaya, With this Hierophant in reverse, may hinahanap ka kasi hindi ka masaya. Kasi kung ito nakaganyan, parang contented ka na, Parang lahat na sa'yo na, 'di ba? Napaka-fiery mo na dito, masaya, parang kontento. But naka-reverse parang may something missing. Kaya siguro ito, kailangan mo pag-isipan. Kaya meron kang pagjo-juggling kasi may kailangan kang pagdesisyonan with either sa career mo or sa love life mo. Alin ba ang magpapasaya sa'yo, earth signs? Career or love life? Kung matibay na yung foundation mo, let's say, siguro financially secured ka na kung sakali man na you're on that ano on that I mean na ganun ka ng status or I mean may stable job ka na or may stable career ka na, ganun, something like that. Kontento ka na, pero may something missing, 'di ba? I think siguro kung nasa sayo pa rin naman, kung tatanggapin mo 'tong tao na 'to, na magbabalik sa'yo. Kasi parang ano ka na, kontento ka na, Pero dahil nga naka-reverse 'to, may something missing, 'di ba? Parang parang meron pang kulang or kung sa job or sa career, businessman 'yan, yun nga, may kulang na dapat mong i-improve pa. But ito kasi nasa love life mo 'to, earth sign. So, yun nga, either ganito yan, kung halimbawa yung magbabalik sa'yo dahil baka hindi ka na sure, dahil nga sa nangyari sa past, baka niloko ka niya dahil gano'n, nasaktan ka kaya parang parang siguro hindi mo alam kung tatanggapin ko ba 'to, pero sa advice ni universe is, yun nga, parang 'wag mo kumbaga dito sa unang energy mo, dito sa energy mo nagja-juggle ka at sa final advice ni universe is pag-isipan mo. So overall, parang pag-isipan mo talaga yung mga bagay-bagay kung may magbabalik sa'yo. Kasi puwedeng kung dito nga, parang lahat nandito na, kasi niloko ka nung tao. So parang ngayon, yun nga, week kasi naka-reverse siya,
So, parang sinasabi ni universe dito na kung magbabalik 'tong tao na 'to, parang kailangan mo pa ba? Kailangan mo pa ba siya? Kailangan mo pa ba siya sa buhay mo? Dahil kumpleto ka na, eh, kaso lang nag-reverse ka kasi parang pinag-iisipan mo na, tatanggapin ko ba 'to? Pero bago mo 'yun gawin, pag-isipan mo munang mabuti, anong maitutulong sa'yo nung tao na 'to, right? Kasi before sa past, binetray ka niya, eh. You don't know, baka siya rin yung ka-conflict mo sa business mo, baka before business partner kayo, na couple din kayo or gano'n. Or puwede din 'tong hierophant na kasal kayo, but then naka-reverse na siya, maybe nagkaroon na ng divorce or magde-divorce kayo, magdi-divorce kayo, gano'n. Meron kayong pinagdedesisyonan na gano'n, 'yun. O naka-reverse na siya, parang sinasabi siguro puwede din kung ano man yung pinag-iisipan mo regarding with this person, I think is tama. Kung siguro naiisip mo is makipag-divorce na sa kanya dahil sa mga nagawa niya sa'yo, I think it's the right thing to do. Ayun yung advice sa'yo ni universe, 'di ba? No, to cut the cords na, to cut the ano, kung ano man yung nag-uugnay sa'yo kasi hindi na siya nagse-serve sa'yo, eh. Kumbaga parang siguro I think siya yung mga at siya din yung naging conflict mo sa iyong finances, eh. Kaya ka nagkaroon ng ano, eh, lost, eh. Maybe siya 'tong nasa Three of Pentacles na 'tong naka-reverse, eh. Business partner mo siya before, eh. Magka-business partner kayo at the same time, couple din kayo, husband and wife kayo, eh. Pero nagkaroon ng betrayal, niloko ka niya regarding sa pera, ganyan. Dahil siguro nagkaroon siya ng third party, 'di ba? Gano'n ang nangyari kaya kayo nagkahiwalay. So ngayon, pinag-iisipan mo ng divorce. So I think it's the right thing to do sa'yo, earth signs, Gemini, Libra, Aquarius. Kung nandito ka sa sitwasyon ngayon na nag-iisip ka, nagja-juggle ka, ano ba? Baka iniisip mo, ano, itutuloy ko ba 'tong divorce na 'to? Makikipag-divorce ba ako or something, kasi sa Philippines wala namang divorce, eh, 'di ba? Sa ibang bansa lang naman 'yun. So ngayon kung dito, kung magkakaroon ba ng annulment, magfa-file ka ba ng annulment, gano'n? Magse-settle ba? Makikipag-settle ka na ba for annulment? Parang it's the right thing to do. Ayun yung advice sa'yo ni universe. Kasi parang nakikita ko is wala siyang nagawang maganda sa'yo. Oo, nagsisisi man siya pero kasi, with the world parang nakikita niya siguro ikaw siguro yung kumbaga ikaw yung mas angat sa kanya, eh. Siguro kayong simula nung nawala kayong dalawa, nagkahiwalay kayo because of the betrayal sa mga panloloko niya with the third party. Na-feeling stuck siya, eh, na-feeling stuck siya. Siguro dahil with siguro yun nga, na-backfire sa kanya, eh, yung ginawa niya sa'yo at naka-reverse na 'to, napag-isipan niya na balikan ka kasi hindi niya pala kaya mabuhay nang wala ka. Siguro nga dahil ikaw lahat, halos lahat ikaw, eh. Nung nawala kayo sa isa't isa, yung naghihiwalay kayo, nawala rin lahat sa kanya, eh. Akala niya kasi feeling niya, siguro that time, kaya niya na parang feeling niya siya lahat, pero ngayon na-realize niya ikaw pala ikaw pala yung nagpapatakbo ng relasyon niyo. Ikaw pala sa'yo kung wala ka, hindi siya mabubuhay. Hindi niya naranasan yung kung ano man yung naranasan niyang magandang buhay sa'yo. So, I think tama lang na kung ano man yung pinag-iisipan mong annulment, kung may mga anak kayo, or I think kasi parang dito parang feeling ko siguro dito sa ano, siguro siya yung nawalan din ng trabaho, eh. Siya yung nawalan ng trabaho simula nung nagkahiwalay kayo, eh. Kaya siya bumabalik kasi walang-wala siya, eh.
Kasi nga ikaw yung mundo niya eh. Wala siya eh, kung wala ka eh. 'Di ba? Nasa sayo pa rin yan. Earth signs, Gemini, Libra, Aquarius, kung tatanggapin mo pa rin siya. Kumbaga ito advice to ni universe sa'yo kung ano man yung pinag-iisipan mo, kung meron kang, kung may annulment issues, ganyan, nagpa-file ka na ng annulment, ituloy mo lang because that's the right thing to do kasi para sa iyo yan eh. Kasi na dumaan ka na sa ano eh, kaya pala siguro hindi ka naging masaya eh. Dahil nga sa mga ginawa niya, 'di ba? Kaya sinasabihan ka dito, huwag kang magpadalos-dalos. Pag-isipan mo mabuti kung gusto mo siyang tanggapin. Kasi maaaring maulit lang ulit kung ano yung nangyari dito before. Pwedeng with the world, ay siguro ayan, basta ganun nga, 'di ba? Pwedeng maulit lang eh kasi parang hindi naman siya seryoso eh, 'di ba? So let's see. Ano yung final outcome or I mean overall advice ni universe sa'yo, earth signs. Gemini, Libra, Aquarius, shuffle lang natin. Overall advice para sa'yo ni universe na ating Holy Spirit. Right? Sige. Overall advice. Diba? Possible this is for mangyari to this April 2024. Possible advice. Possible advice. Okay. Bitin natin. Overall advice. Hindi pala possible. Overall advice ni universe for our earth signs. Overall advice if mangyari man to sa kanya. Ano pong mag-advise nyo sa kanya, universe? Holy Spirit. Advice for the earth signs. Masyadong madami. One more. Advice for the earth signs. Shuffle lang natin, nagkakagulo na sila. Please, universe. Overall advice for our earth signs, Gemini, Libra, Aquarius. The Hangman in reverse. The Hangman in reverse. So, I think overall advice sa'yo ni universe, earth signs, Gemini, Libra, Aquarius is with the Hangman in reverse is it's time na to make a change. Diba? Make a wise decision. Huwag ka nang, kumbaga, tama na yung pagmumukmok natin or kung yung ano natin, yung pagiging nag-juggle tayo, ganyan. Ito eh, parang ito na eh. Magkaroon ka na ng decision dito. Magkaroon ka na ng clarity kasi ikaw din eh. Nasa sayo yan eh, kaya to naka-reverse eh. Kasi alam mo na yung totoo eh. Alam mo naman yung totoo eh, pero nagde-deny ka. Alam mo sa sarili mo kung ano yung dapat mong idesisyon, pero nagde-deny ka lang, kaya to naka-reverse. Right? Alam mo yung mga dapat mong gawin eh. You need to change. You need to start a new beginning for yourself. With the Hangman dito na naka-reverse, it's time to make a change. It's time to start a new beginning. To start a new life with yourself. Kung may mga anak ka, sa inyo ng mga anak mo. Kasi naniniwala si universe, kaya mo eh. Kaya mo. With the Hierophant, kaya lang naman to naka-reverse kasi nga, magre-reverse siya kung babalikan mo to eh. I mean, di ba kaya to naka-reverse kasi nga gusto mo nang mag-file. Pero with the Hierophant dito, kung hindi ko titignan yung being spirituality rito, ang makikita ko rito is someone na napaka-caring mo, napaka-strong mo. Eh. Para tong ano din eh, kasi mapagmahal to, may kiss ka pa oh. Diba? Nasa iyo yung kiss eh, kaso kasi nga, hindi ka makapag-decide. Kaya ito, with the Hangman in reverse, tumayo ka na. Huwag ka nang magpahanghang dyan na wala ka nang dapat pag-isipan. Magdesisyon ka na.
'di ba? Magdesisyon ka na, kaya mo 'yan. Nakikita mo 'tong light sa I think this one, ito, ginagabayan ka ni universe, eh. Meron ka ng desisyon sa utak mo, meron nga lang naiisip, hindi mo lang siya magawa. Alam mo na yung clarity, pero dini-deny mo, 'di ba? Ayun ang ayun ang advice sa'yo ni universe. Kung pero nasa sa'yo pa rin 'yan, earth signs, Gemini, Libra, Aquarius, nasa sa inyo pa rin 'yan. This one is gabay lang naman, 'di ba, right? So, ayun nga, mag-decide ka na, 'wag nang mag-isip because siguro kung nagfa-file ka na ng annulment, ituloy mo na. Kung hindi man, 'wag mo na ituloy. Ayun lang naman 'yun, eh, mag-decide ka na. 'Wag ng pag-isipan kung ano man 'yan, make a decision. Because kung ano man yung magiging desisyon mo, ayun yung magiging outcome, eh. Kung hindi mo gagawin, hahaba ng hahaba lang yung sitwasyon, hahaba ng hahaba yung confusion, yung pag-iisip mo. Ikaw din ang mahihirapan kasi walang nasusosolusyunan sa kung ano man yung problemang pinagdadaanan mo, ano man 'yan. Once na nakapag-decide ka, magkakaroon ka na ng clarity, I mean, magkakaroon ka na ng peace of mind. Ito, oh, ito yung nakikita ko, eh. Magkakaroon ka na ng peace of mind, right? Kaya yun ang advice sa'yo ni universe. Sana na-gets niyo, air signs, Gemini, Libra, Aquarius. So, that's it. Nakita niyo naman, 'di ba? So, that's for the month of April 2024, aking mga goddess. So, see you again. Thank you. Like and subscribe dito. Kung sino man kayo, please like and subscribe, please. Thank you and see you.